Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Uy, kalma naman. This is Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Hindi naman niya pinabibreak eh. Di ba pinabibend lang Bend niya? lang. Bend lang. Attorney Will, ano pong opinion nyo sa sinabi ng isang senador na wala siyang pakialam sa batas? Sometimes we need to bend the law para sa ikakasiya daw ng mga tao, and he used the old saying, Vox Populi, Vox Dei. Dapat po yata parihab daw yung senador. Tandaan niyo 3 times a day lang ang phenobarbital gamot. Uy, kalma naman, Sir Ray. Ano opinion mo doon? This is Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Alam mo, kaya niya ginamit yung word na bend the law. Hindi naman niya pinabibreak eh. Di ba pinabibend lang bend niya? Lang. Bend lang. Korbe nemo kanong bagya. Ano naman kanong bagya? Naman, kasi you don't break the law. But is it something that a senator should say? No. Kasi nga, you're legislating a law. Its purpose is the law should be complied with. Di ba? At saka meron tayong kasabihan sa Latin, ignorantia lehis non excusat. Di ba? What does it mean? Ignorance of law doesn't excuse anyone. Yeah. Alam mo, attorney, I know that he's trying to make a point, no? Yeah. Pero hindi maganda na parang kung iisipin mo, mas lalo pang lalabas sana yung ganun dun sa kapatid niya na si Rafi, kasi sa programa niya nun sa Tulfo in Action parang ganun ang dating, basta yung mga nanonood niya on their program, sinasabing dapat ganito gawin, makikinig siya dun sa kanyang mga listeners, and ganun ba dapat yun? Si Rafi yung sinasabi niya, siguro kailangan baguhin yung batas. Hindi naman yung event. Kaya pinaiinom na ni Reyna phenobarbital eh. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Yung phenobarbital, pampakalma. Okay. Ano yun? Downers yun. Ginigigil nyo tong si Capre, ha?